Pasintabi po mga kapuso sa maselang ulat na ito, mahigit 200 asong ginagamit sa illegal na dog fighting ang nailigtas ng mga pulis sa Indang, Cavite. 6 na Korean nationals at ilang Pilipinong trabahador ang arestado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang madugong pag-aaway na ito ng mga aso ay naaktuhan ng mga operatiba ng Intel Division ng Cavite Police sa raid na isinagawa bandang alas 8 ng gabi sa isang abandonadong seeds mill sa Indang, Cavite. Tumambad sa raiding team, mga steel drum na may mga nakataling panlabang aso at mga nakahilerang kulungan sa dakong dulo. Ang stage na ito na nasa gitna ng mill ang pinaka-boxing ring ng dogfight. 6 na Korean national at 17 trabahador na Pinoy ang nahuli sa operasyon. Tatad ng kamera ang buong stage at sa harap nito ay may isang control booth na may computer server sa loob. Ito nga ay part ng kanilang business siguro na ito ay naka-online, live sa kanilang kliyente. So paano to sir? Parang online betting? Yun nga yun. Ang mga dogfight dito ay naka-broadcast ng live sa pamamagitan ng internet sa Korea kung saan talamak ang pustahan sa mga dogfight. Ang mga arestadong Koreano tumangging magsalita. Hindi rin sila nakakaintindi ng Filipino o Ingles. Pero ayon sa mga pulis, isang interpreter daw ang nagpaliwanag sa kanila na hindi raw alam ng mga suspect na illegal ang dogfighting sa Pilipinas. Wala ni isa sa mga ito ang makapagpakita ng kanilang ID o passport sa mga pulis. Ang mga arestadong trabahador naman ayaw ding magsalita maliban sa isang itago na lang natin sa pangalang Mike. Ayon kay Mike, tagalinis lang siya ng dumi ng mga aso rito at sumusweldo ng 12,500 pesos kada buwan. Pero wala raw siyang alam hinggil sa dogfighting na nagaganap sa loob ng mill. Alis na sana ako dito eh. Ang alis ko is December 31. Alis na ako. Hindi na ako inabot. Trabaho lang, pamilya din ang inaisip ko kasi. Ito-turn over sa Animal Kingdom Foundation ng mga asong na-rescue. Kasong paglabag sa Animal Welfare Act at illegal gambling ang isasampa laban sa mga naaresto. This is a professionally done, well-organized operation. This is unprecedented. Never seen anything like this. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Nagtatampo si Jeneline Magsaysay, ina ng pinaslang na aktor na si Ram Revilla, sa girlfriend nitong si Janelle Manahan. Sinabi kasi ni Janelle na may alitan ang magkakapatid. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Nagkaroon lang po ako ng mga question doon dahil hindi ko po iniisip na magagawa po ni Janelle na magkaroon po ng ganong klaseng statement para ho diidiin ang aking mga anak at ako. Reaksyon nito ni Jeneline Magsaysay sa reply affidavit ni Janelle Manahan. Sa isumiteng reply affidavit kahapon, kinumpirma ni Janelle ang malalim at mabigat na alitan daw na magkakapatid na Bautista. Nakapanayam ko si Jeneline habang nasa puntod ng anak. Nagtampo lang po ako, pero behind my mind naman, sabi ko rin, usually naman lawyers would prepare a statement for his or her client, di ba? So sabi ko, baka hindi naman siguro lahat sa kanya nang galing. But it's still, pinirmahan pa rin niya. Sa payo na rin ng kanilang abogado, sa korte na lang daw nila sasagutin ang pahayag ni Janelle. Pero hindi na naiwasang sagutin ang sinabi ni Janelle na may schizophrenia daw siya. Hindi po ako it's schizophrenic. Ako po ay merong depression. Actually, ngayon po, hindi po ako wala po ako medicines ngayon. Actually po, parang feeling ko, parang pinag-pray na yun ni Ramjan na mawalan na ako ng depression. Umiinom po ako na para makatulog lang. Insomnia lang po. Ikinalungkot din daw ni Jeneline na hindi nila nakita kahapon si Janelle. Ilang beses daw nilang sinubukang bisitahin ng dalaga sa ospital noon. I was there already sa hospital when I contacted a friend of mine na we're going to visit nga Janelle. But we were not allowed to visit her. Pilit daw humuhugot ng lakas sa mag-iinang Bautista sa namayapang si Ramjen. Sana yung puso ni Ramjen ay maging puso rin ni Janelle na hindi niya sasaktan ng mga kapatid niya, kundi poprotektahan pa rin niya. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Enggrande ang kainan sa Kawayanan Festival sa Malang, North Cotabato. Mahigit 100 lechon kasi ang inihanda para sa mga nakifiesta. Maki-food trip kay Marizo Mali.
tradisyon na pagsasaluhan, nagiging espesyal ang handaan. Sa ika-4 na Kawayanan Festival sa Milang North Cotabato, mahigit 100 baboy ang sabay-sabay na nilitsyon. Ang pangalan ng Milang sa salitang Maguindanao na tamlang na ibig sabihin ay kawayan. Sa dami ng lechon nakahanda, libreng naka-eat all you can ang mga nakapiesta. Lechon din ang bida sa ilang parada tulad sa La Loma, Quezon City tuwing Mayo at Balayan, Batangas tuwing Hunyo. Ngayong Pasko, siguradong bibida na naman ang lechon sa Noche Buena. Pero paalala lang po mga kapuso, mataas ang kolesterol ng lechon, kaya hinay-hinay lang yung may alta presyon. Maris Umali ng Tutok, 24 Oras. Susunod, DJ Mo Twister, idedemanda ng GMA Network dahil sa mapanira at malisyosong pahayag. At ang mga bilen sa belenismo sa Tarlac. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.